Good afternoon guys, welcome sa ating page Kuya Noise Rabbit Tree. So ayun guys, update ko lang kayo sa mga bago nating cage na tinapos na natin gawin. Ito yung mga cage na dinonate sa atin ng mga kaibigan natin. Tsaka mag-share lang ako ng konting istorya kung bakit nagpapatuloy pa rin tayo sa industriya ng pagkukuneho. At tsaka yung mga tao na tumulong sa atin, i-share ko lang kung sino-sino sila para makita nyo na kaya tayo nagpapatuloy kasi may mga taong sumusuporta sa atin at nagbibigay sa atin ng tulong. So yun guys, update ko lang kayo sa rabitan ng mga cages na ibinigay sa atin. Mga tapos ko na i-assemble para makita nyo kung gaano siya kaganda. So yun guys, tayo sa farm. So ito na guys yung cage natin. Tapos na natin i-assemble. So ayan, may tubig na rin sa may taas. Nalagyan na natin, installan na natin siya ng water system. Nalagyan na natin ng mga kainan, J-feeder. Ayan. Tapos sinesting na natin, nag-troubleshoot na tayo ng mga inuman nila. Ayan, umagana na. Walang leak. Ginawa muna natin, sinurubol muna natin na wala talagang leak, no? Para in case na magkaroon ng leak, ay maano agad natin, no? Masolusyonan na natin. Kaya hindi ko muna nilagay yung mga rabbit. Pero ngayon maglalagay na tayo ng rabbit dito. So i-prepare natin yung mga anak na daw. Dito natin ilalagay yung iba. So ayun. Una sa lahat, maraming salamat sa nagbigay na itong mga cage na to, si Alex. So napakalaking tulong. Actually guys, gusto ko pasalamatan yung mga taong tumulong sa akin para mabuo itong small na backyard rabbit tree natin, no? Ito guys, itong yero na to, may istorya yan. Una talaga nag-rabbit ako, nag-alaga ako ng rabbit. Doon pa ako nag-aalaga sa may na yun, sa dulo. Doon nakalagay una kong mga rabbit. So lahat sila nandyan, expose sila sa init, expose sila sa ulan. Tapos one time, nagbawas ako ng mga alaga ko. Nakilala ko si Kuya Denver. So si Kuya Denver, yun yung tumulong sa akin para mapagawa ko yung bubungan na yan, yung rabbitan na yan. So actually wala akong ginastos dyan guys, sa materyales, sa labor, wala akong ginastos dyan. Nilibre lahat sa akin ni Kuya Denver yan. Kasi ang istorya nun guys, nung nakilala ko siya, so binili niya, gusto niya, interested siya mag-alaga ng rabbit nun. Kaso baguhan siya, kaya ginawa ko nun, binenta ko sa kanya yung mga breeder ko, no? Yung mga breeder ko dati na i-out ko na. Sabi niya okay lang kahit na gamit na, testing niya lang naman mag-alaga. So doon kami nagkakilala. So one time nag-post ako kasi nga nagkaroon ng ulan nun, bagyo. Tapos yung rabitan ko, inabot siya ng bagyo. Kasi nandun pa siya nakalagay. Kagaya niya, no? Ulan araw, walang shade. Yung mga kits ko, naulanan. Yung cage, naulanan yung cage, di ko napansin na may mga butas pala yung bubong na nilagay ko doon, no? Yung yero na nilagay ko doon. Natuluan yung mga pugad. So yung pugad nung mga rabbit ko, nabasa. So to make a story short, patay lahat ng cage na matay dahil na ulanan, nabasa. May mga pa yung balahibo ng inahin. So kumapit agad yung tubig sa katawan ng mga kids, kaya namatay sila. So nung pinost ko yun, ay tanong kay Denver. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya kamusta na. Tapos sabi niya okay lang kuya. Nakita niya nga daw yung post ko na ayun, napatay yung mga kids natin. Inano niya, minessage niya ako agad. Sabi niya pagawa natin yung rabitan mo. Sabi niya yung bubungan. Si Denver nga pala, engineer yun guys, contractor siya. So, sabi niya kuya, sabi ko sa kanya kuya, kaso okay na sana yun. Kaso ako sabi ko wala akong pera, wala akong budget, hindi ko kayang gastusan. Sabi niya walang problema, wag mong isipin yung gastos. Sabi niya mahalaga yung alaga mo safe. Pumunta siya agad dito. Tapos tinawagan niya ako. Pinakuha niya yung mga materyales dun sa site nila. Ito kagaya na ito mga ganito. Yan, mga tubular na ganito. Makikita nyo guys, may mga gamit na yung mga tubular na yan. Yung iba brand new, binili niya. Yung iba gamit na. Tapos yun, pinagawa niya to. Buti yung tita ko nakabili ng mga yero na second hand. Kaya ayun yung ginamit namin. Sabi niya may yero ka naman pala dito yan na lang gamitin natin. Kaya kung makikita nyo yan guys, mubungan namin. Yan, may mga butas yan, no?
Makita nyo mga butas. Kasi second hand yung mga yan guys. Kaya yung mga rabitan ko dito, may mga tolda sa ibabaw kagaya nyan. Yan, nilagyan ko sila ng mga ano, no? Tolda. Pasensya na kayo, yung mga gamit na ano na to eh. Pambubunga lang naman, kaya okay lang yan. So yun, nagawa namin ng paraan, nabuo yung rabitan sa bubong. Tapos, papakita ko sa inyo guys kung ano itsura ng rabitan ko dati. Yung isang kulungan ko, hindi ko kasi na-picturean lahat yun eh. Pero talaga nag-umpisa lang ako sa scratch. Sa mga scrap pala. Sa mga scrap na cage. Tapos yan, hindi natin malubos maisip na maabot tayo sa ganito. Lumaki yung rabitan natin. Dahil sa, ayun, pagsisikap natin. Ano yun? Nag-umpisa ako ng rabbit 2018 guys. Kaya yan, nung nakilala ko naman si Kuya Alex, nagkakilala kami dahil sa PS100. Dahil nakabili siya ng PS100, nakabili rin ako. Nagkakausap kami, nagme-message kami. Ngayon, nagbawas na ng cage si Kuya Alex. Sabi niya, kunin mo na lang yung mga cage ko doon. Ang dami kong cage dito, sabi niya sa akin. Minessage niya ako. Yung panahon na yun guys, nung nakaraan, nag-iisip ako. Sabi ko, paano kaya to? Buntis yung mga doko. Wala akong lalagyanan. Ang dami pa nila. Pag nag-anakan yun, ang laking problema. So, yun, ginawa ko na lang guys. Sabi ko, simpleng dasal lang ako. Sabi ko, bahala na. Sabi ko sa bahala na Panginoon sa atin, sa Diyos. Kung ano man mangyari. So, bigla guys, biglang nag-message sa akin si Alex. Sabi niya, gusto mo ng cage? Kunin mo yung mga cage ko dito, sa'yo na lang, bigay ko na lang sa'yo. Tapos pinakita niya sa akala ko konti lang guys. Putik pag punta ng delivery doon, ang dami, nagreklamo pa nga yung delivery. Nagreklamo doon yung delivery, sabi bakit daw ganun karami yung hindi ko na maalam kasi na ganun karami. Kaya ito guys, binuo ko na agad. So ginawa ko na lang doon sa may delivery, binigyan ko na lang siya ng konting tip. Tapos yan, bumili ako ng ganito, mga angle bar, para magawan ko sila ng stand. Kasi yung mga stand nila bulok na, kaya hindi na magagamit. Pero yung mga cages niya, gaganda pa diba guys, kita nyo. So yan yung istorya ng rabitan natin guys. Nabuo to dahil sa tulong ng mga kaibigan ko, mga nakilala ko. So ayun din yung pinagpapasalamat ko dahil kahit na wala tayong hindi tayo ganun kakilala, pero binigyan tayo ng mga kaibigan na mga solid talaga. So yun, share ko rin yung nangyari sa PS ko dati na namatay si Abraham, no. Ayun yung isa sa mga naglugmok sa akin kasi wala na akong pambili. So nakilala ko naman doon sa Ate Ethel Barseño, yung supplier ko ng feeds. So sa Ate Ethel yung nagbigay sa akin nagpahiram sa akin ng mga rabbit para magkaroon ako ng panimula uli, makapagsimula uli tayo. So ngayon, galing kay Ate Ethel yung mga foundation natin na ginagamit natin ngayon. May PS187 tayo, PS143, tapos may PS100, may mga galing sa kanya kay Ate Ethel. So yun, sobrang pasasalamat talaga ako guys dahil sa mga taong pinakilala sa akin ng Panginoon na yan, na tumulong sa atin. So yun guys, at maraming salamat sa inyo. At yun, ilagay na natin yung mga rabbit sa loob ng mga cages na to, na biyaya ng ating mga kaibigan, tsaka siyempre biyaya ng Diyos. So samahan nyo ako, ilipat natin yung mga rabbit natin. So ayan guys, kung makikita nyo, maglalagay na tayo ng mga rabbit natin, yung mga buntis sa ating mga cage. Pero bago tayo maglagay ng mga rabbit sa cage, ilalagay muna natin yung mga due date nila, using scotch tape tsaka pentel pen. So yan, para makita natin kung kailan ba tayo maglalagay ng nesting box, at saka para hindi tayo mabigla. Kasi kung hindi tayo maglalagay nito, magugulat ka na lang, may mga gumagapang na kids na dyan sa loob ng cage mo. So yan, kaya gagawin natin yan para maagapan natin, makapaglagay agad tayo at makapag-ready sila ng mga nesting box nila. Ayan, kung makikita nyo, nilalagay na natin isa-isa yung mga breeder natin para makapag-adjust na sila sa bago nilang mga lalagyanan. So ang due date nga pala ay November 30 onwards. So good luck sa atin guys, at pagpalaan tayo ng Panginoon. Sana ay marami tayong maproduce na kits. So ito na guys, nakalagay na sila lahat sa cage, na i-prepare na natin sila. So nandiyan na rin yung mga
due date nila, nakadikit na dyan. Tapos yun na, medyo nag-a-adjust na sila. Yan. Pag bagong lagay talaga yung rabbit sa cage, malilikot sila. Dahil hindi pa nila, ano yan hindi nila alam yung lugar nila na yan bago nila nalalagyan. So, nag-a-adjust pa sila. So, ayun guys, maraming salamat sa inyong panonood. At yun, shoutout nga pala kay Kulets Backyard Rabbit 3, kaibigan natin at follower natin sa Facebook. Saka sa lahat ng mga nakapollow sa atin, shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat guys. At see you next vlog sa Kuya Noise Rabbit 3. God bless po sa inyo lahat.